Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng 1PH. Naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation si Palace Press Officer Yusek Claire Castro kaugnay ng isang social media post sa page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan na itinuturing niyang may banta. Ang naturang post ay inilabas noong January 2 at naglalaman ng mga mapanirang pahayag at insulto na direktang tumutukoy kay Castro kabilang ang linyang ito. Claire, sana naiintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Ayon kay Castro, lumampas na umano sa lehitimong kritisismo ang mga pahayag at maari itong pumasok sa threatening at harassing content dahilan upang idulog niya ito sa NBI para sa isang investigasyon. Okay. Sabi niya, I really have to report this matter because if if something happens to me, at least nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klaseng grave threats. Okay. Anyway, hindi ko nabasa yung buong post sa Luminous Trixie Amid Paglinawan. But may nabasa kong paliwanag na parang ang nag-post noon hindi si Attorney Trixie Angeles, kundi itong si Amid Paglinawan. Yun ang nabasa ko lang. Kung paano nagkaroon ng grave threat, hindi ko maintindihan. Parang ang nasa poder ngayon, ang nasa power ngayon ay itong administration na pinaglilingkuran ni Yusek Claire Castro. Sila may kapangyarihan. Ano ba ang kapangyarihan ni na Amid Paglinawan at saka ni Attorney Trixie? Wala naman. They're just ordinary citizens na nagpapahayag ng saloobin sa social media. Kaya I just don't know kung nasaan yung grave threat. Grave threat ba yung Claire? Ito yung linya. Claire, na sana naiintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Marami akong nababasang post na tinatawag na tuta. Example, post lang ito na nababasa ko si Senator Tito Soto, tinatawag na tuta ni Martin Romualdez noon. Kaya lang, okay lang kay Senator Senator Tito. Sport lang siya, hindi naman siya nagre-reklamo na dinidepensa na hindi ako tuta. Sabi lang ni Senate President, hindi pa siya Senate President pala nun. Minority Floor Leader pa nung tinatawag siya na... hindi, Senate President na pala siya. Bagong upo. So, okay lang yun kay Senator Soto. Nung tinatawag siya na tuta ni Martin Romualdez, sumagot lang siya na, baka siya, si Martin ang tuta ko. Parang ganun lang. Anyway, ang isang alam kong desisyon ng Supreme Court, jurisprudence na ito, na kung nasa government official ka, wag, sabi ng Supreme Court, wag maging balat sibuyas. Yung kritisismo, parte sa trabaho ng isang government official. So, yung ganito na, Claire, sana maintindihan mo na alam naming tuta ka lang.
Opinion ko lang ito It is within yung democratic rights o yung freedom of speech. But anyway, kanya-kanyang Ito ang opinion, ang pagtingin ni Tony Castro. Baka ayaw niyang tawagin siya na tuta ka lang. I don't know kung may post ba na yung trinitreaten na yung buhay mo. Yun ang masama. Kaya lang, I'm sorry, hindi ako makapagbigay ng exact comment dahil hindi ko nabasa yung post. Kung ang mga narinig ko si Attorney Vic Rodriguez, sabi ni Attorney Vic, kung bakit pababa ang ratings ng Pangulo ngayon, ang isang dahilan ay dahil sa Palace Press Officer na salita ng salita na lalo lang nakakasama sa imahe ng administrasyon. Yun ang narinig kong sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Sa palasyo naman, tingin ko, ang Pangulo, parang happy siya na nandyan si Claire Castro na nakahandang dumipin sa Pangulo at the same time nakahandang atakihin ang kalaban sa politika. In fairness, magaling si Attorney Claire Castro sa pagdepensa sa kanyang amo. Yun nga, nakakatawa yung survey ng Pulse Asia. Sinabi doon na 48% ang mga respondents nagsabi na wala nang tiwala yung 48% sa Pangulo na masolbad niya ang flood control scandal. Sumagot kagad na, yung remaining 52% may tiwala pa sa Pangulo. That's majority. Ang galing. But hindi niya alam na merong undecided doon sa result of survey. 48% ang walang tiwala, 22% ang undecided, 30% lang ang may tiwala sa Pangulo. Sinabi niya, 52% daw ang may tiwala sa Pangulo, which is still okay. Ganyan talaga kagaling ni Attorney Claire Castro sumagot sa mga batikos laban sa Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mauni ang matagaan, anak ni ante. So, tuwa si ante. So, ang iyang anak ang nagpasan. So, pagkaluoy gud nila ante kay likuan ng balayo. So, munang itsura sa balay ni ante. So, ante, muna imong pinaskuan. Merry Christmas. So, muna mong tabang gikan sa Ginoo. So, muna lang kahimtang sa ilang buhan. So, muna kahimtang nila ante. So, kung muulan, so, tuluan na gid sila. So, gipang sapahan na lang o mga linsen nga daot kay para kung ulan dili sila tuluan. Ako pasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Busa di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So pila na imong edad ante? 50 na. So na kay mga anak. Na So pila ka buk imong anak ante? 8 So 8. So tanan na sila nag eskwela ante. tanan. Ay. So unsa di inyong pangunubihian ante? Andra kanang gabuhi ra og mano. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang kabaw kay gihilam ra sa amo. So nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante o giyero? Karon pag yun.
tungod sa among kalisod. Ako na ay among kwarta ko tugag gid sa bugas nga ipalit nga tig usara ka gantang. So asa da imong bana ante? Tuwa sa uma. So nagtrabaho ang imong bana. So ante, dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pagyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God Salamat sa bless. Ginoo. Okay.